welcome to Happy Angels Podcast! Welcome! Ayan, panibagong episode na naman po. Yes, exciting! Yes, thanks everyone for tuning in. Yes, thank you so much. Thank you. Yes. So, yeah. Ang ating topic for today ay work-life balance. Yan, ano ba yan? Alright, so to start with, ang ating quote for today, balance is not something you find, it's something you create. That's Yan, by ganda. Jana Kingsford. Okay. Sige, gusto ko to. Yes, okay. Mukhang excited. Oo, kasi malalaman natin kung tama ba yung ginagawa natin sa buhay. Oo, tama naman. Sige. So, siguro, to begin with, kailangan nating maintindihan, ano ba yung work-life balance? And ano ba yung purpose niya? Bakit lagi natin sinasabi yung work-life balance? Cliché, no? Yeah. Pero, kailangan na, para sa akin, Yes. ang work-life balance is dapat in sync ang work and personal time mo. Okay. Yan. So, like, Yan dapat. how you manage, diba? Exactly. Okay, tama naman. Oo. Yan. Maganda rin siya na maging, main goal mo. Yeah. Or motto in life. Okay, diba? yeah. Para masaya. Guys, how about you guys? Ano ang work-life balance sa inyo? Comment, please. Yes, okay. So, yeah. Anong purpose ng work-life balance? Bakit lagi nating sinasabi na dapat balanse yung oras mo sa trabaho at saka balanse yung oras mo sa personal time? Ano ang gandang question yan eh. Sige, simulan natin, 'di ba? Ako kasi naniniwala ako na kapag focused ka sa work and you're able to manage your tasks wisely, it follows through magkakaroon ka ng career development. You know yes. where your path is career-wise. Yeah, tama. Diba? And eventually, susunod na doon yung pagiging financially stable mo. Kasi yun naman talaga yung goal, di ba? While you're doing your job. Yeah, exactly. So, sige, add ko na lang, syempre, kailangan nga balance eh. Yeah. So, dapat meron kang, or na-enjoy mo yung time mo with your families. And with your friends as well. Yes, tama. So, kailangan, bibigyan mo talaga ng oras. So, parang, pag sinabing trabaho lang. Yes, pag tama. Enjoy time na, dito lang tayo sa kabilang side. Kaya mong mag-draw ng line. Yes, exactly. Tama. Tapos, syempre, masasabi mo rin yun kung sa sarili mo, you know na may well-being. Oo, tama. Kasi diba? if you're able to manage both, diba? Bakit hindi? Parang all aspects follow. Yeah. Diba? Pero, tama. in reality, mahirap talaga siya. So, siguro, ito yung parang pinaka-point kung bakit natin siya pag-usapan. Kasi, diba, kailangan nating isipin kung ano ba yung mga bits and bobs ng exactly. work-life Kasi, balance. baka kasi sa atin, yun ang ibig sabihin ng work-life balance sa atin. Yeah. But sa mga friends natin, mga families natin, think about baka it, ba? guys. Yeah, guys. So, meron ba tayo? Pinapractice ba natin siya? Baka puro salita lang. Kaya, exactly. Sige. Okay, so siguro, i-share din natin, ano ang ideal workplace natin? Idea. Wait, pag sinabi mong ideal, ito yung gusto ko, ha? Oo, parang ito yung aking fantasy. Dream mo. Dream natin sige, na okay. workplace. Sige, maybe, marami rin kasi, sabihin na natin maraming factors para masabi mo na ideal ang isang workplace, tama. Diba? Hindi lang naman sa iisa. Oo, mag-list tayo siguro ng mga, yung parang mga bullets natin kung ano yung ideal workplace natin. And then maybe we can share some experiences or examples from our previous companies maybe or even our current jobs. First off, kasi syempre dahil ang dami na nating mga napuntahan industries and companies. Iba-ibang companies na rin. We've experienced some may mga companies na very big on work-life balance. Talagang pinopromote nila. Totoo. Diba? Kasi syempre, alam naman natin na if you're enjoying what you're doing, how you're doing as well, you tend to stay longer. Kasi syempre, as an employer, gusto mo na pag nag-invest ka sa tao, sabihin natin sa mga empleyado mo, gusto mo magstay sila ng matagal, diba? Totoo. Diba? So, ikaw ba? Yeah, thankfully kasi yung mga previous companies na napuntahan ko is big sila when it comes to work-life balance. Talagang pinopromote talaga nila. Yun naman talaga yung gusto natin. Yeah. Oo, diba? So, sabihin natin, simulan ko sa type of work. Yeah. So, ideally, syempre, kung ano yung skill set na meron ka, gusto mo na yun yung ginagawa mo. Tama. Na you're enjoying what you're doing. Kasi hindi naman pwede na isasalang ka basta-basta sa
sa isang task na hindi ka komportableng gawin or tingin mo na kahit na anong effort ang gawin mo, hindi mo matututunan, diba? Pero, let's give it like, sabihin na rin natin, may mga friends kasi tayo na sa una, medyo takot sila doon sa trabaho. Pero, the moment na sinimulan nila, ay, kaya naman pala. Tulad nung, alam ko nabanggit ko siya sa previous episode na, na ang skills at ang type of work ay laging natututunan niya. Natatrain, yes. Diba? Yes, we always start from scratch in terms of that. So, sige, ako naman, for me ideal sa schedule. Yeah. Share ko lang, kasi, syempre guys, prior pandemic, sanay kasi tayo na pag sinabi mong work, sa office lang eh. Diba? Yeah. Or pupunta ka talaga sa workplace. Pero meron tayong mga friends na noon pa man, meron na silang trabaho, work from home, which is yung mga VA. Yung tawag nila. Remote, naka-remote. Pero sa akin personally guys, parang hindi ko kasi na-imagine sarili ko na will be working from home eh. Hindi talaga pandemic talaga, nagbago ng mga strategies eh. Sa akin, kaya ko ba? Hindi. So, nung nag-pandemic, na-try natin na work from home, ay, ayoko nang bumalik. Pero marami ng mga companies ngayon na talagang hybrid. So, yun nga, ang ideal is merong work from home, talagang 100%. Pero since now, medyo naging lelo na lahat, bumabalik na. So, may hybrid now, which is half sa office, half sa bahay. And do you think that works for you personally? Syempre, nung una, ayoko nga. Ayoko nga bumalik. Pero wala naman tayong choice. Pero, pag nasanay ko ulit, kaya na eh. Oo, tama naman. Ako naman, ang take ko sa schedule. Kasi, sa type of industry that I'm in, syempre, shifting kasi siya eh. So, ako, ang ideal sa akin is, as long as I have my mindset na ito yung schedule ko, I have enough time para sa days off and yung sa shifts. Yeah, which is holidays. Or holidays, sabihin na natin. That's absolutely fine. Kasi meron din, isipin din natin, meron yung mga type ng mga trabaho, hindi mo pwedeng iuwi ang trabaho mo. Guys, alam mo, iuwi mo yung mga diba? Tama. So, kailangan din natin i-consider yun. But think about type of schedules na ideally nag-work for you. So, syempre, aside sa schedule, compensation. Ay, oo, syempre. Well compensated ba? Well compensated ka ba? Tapos, syempre, kailangan marami. Parang you look forward to perks, mga ganyan. Pero, eto sa experience natin, meron kasi rin tayong mga friends na they don't look at pera. Pero, yung passion kasi nila sa trabaho na yun eh. Kahit hindi ganun kalakihan, pero dun sila nag-e-enjoy, feeling nila dun sila nag-grow, dun sa yung trabaho na yun. So, they will stay. Definitely. But ideally, ako, I look at, syempre, dapat well-compensated ka nga. Dapat kung ano yung tinatrabaho mo, dapat tama naman yung nare-receive mo. Kasi parang, yun nga, sabi mo, practically speaking, nagtatrabaho para mag-earn para sa mga expenses mo sa savings and stuff like that. So yeah, we want to look at that as well. Siguro add na rin doon yung mga bonuses. Kasi minsan, if perks, may additional or allowances. Na parang, parang, depende sa performance mo. Exactly. Bonuses, yun, exciting. Paano performance? Ano bang performance mo ba yung gusto niya? Pero yun totoo yun. May mga additional na binibigay aside from yung basic salary, may mga bonuses or mga allowances. Or which is maganda talaga. Marami ng commissions companies ngayon na talagang yun, pinopromote din talaga nila yun. Which is good. Galing ang galing. Ako, I look at work culture when we're talking about ideal workplaces. So, sa mga previous companies namin, ako, very big ako in terms of activities that boost the morale of the employees. So, mga extracurricular activities. Yan, gustong-gusto ko kasi I always look forward to doing Ako din naman. Lalo na kapag mga year-end. Year-end party, syempre, postura na ang mga maliban sa postura, competition. May mga competitions, ganyan. And then, I also like Halloween decorations, yung mga base, ganyan. May mga winners pa, ganyan. Share ko lang, since
di ba nga nung work from home na, may mga competitions pa rin naman. Pero online, virtual. Di ba nalala mo, nagpapamakeup ako sa'yo para lang sa horror. Yes. Which is very exciting. Kasi di ba, parang nag-branch out tayo. Yes, nag-evolve na. Depende rin talaga. Nice. Which is nice. Very, very good naman. Isang hindi ko makakalimutan na sa sobrang ligaya ko doon sa company na yun, pumayag akong magsuot ng mascot. Naalala ko yun. Hello. Pero guys, masaya nga siya. Kasi syempre parang kung alam mo yung culture ninyo is no judgment naman. Then, everyone will be happy sa gagawin mo. Go! Nagpa-participate lahat. Exactly, Lahat, sila, okay sila. I remember, meron pa tayo, movie making. Yes, Kasi syempre, di ba, for example, fixed ang inyong schedule. So, makakapag-plan ahead kayo. Tapos yung, sabihin natin, weekends off. Yeah. Yung weekends na yung suspending nyo kasi mag-shoot kayo, di ba? Sabi na kapag frustrated na artista ka, di ba naman na talaga ipapush na talaga. Frustrated talaga. And then, mabanggit ko lang kasi sa previous company natin, we also have charity events. Na we pay it forward, ganyan. Masaya din talaga. Masaya din talaga. And, excited ka every time na maglo-launch sila ng mga ng activities. So, ganun yung ideal type ng workplace. Yeah. And then, let's not forget about proper recognitions, of course, yung mga rewards and recognition. Syempre, especially kapag halimbawa na performer ka, not only an individual contributor, pero you give something to the company, diba? So, kailangan may proper recognition din. Tama naman, At saka kasi, isang party na makaka-boost din nung moral, oo naman. Siyempre, lalo na kapag na-recognize nila yung hard work mo, diba? Especially if you've made a big difference sa company. Ay, ang saya. Ang saya. Oo, ang saya. And then, lastly, I would say sa people. Yeah, syempre. Diba? Pag masaya ka kasi, yun na nga kailangan lahat ng aspects na yun magkakasama. Oo naman. Pero for me, isang factor din talaga yung mga tao na kasama mo sa trabaho. Harmonious. Meron kayong harmonious relationship. Na walang friction. Siyempre, hindi mo naman maiiwasan yun kasi naniniwala naman na ako na para maging healthy ang working relationship, kailangan meron kayong nagbe-brainstorm kayo, may mga ganun. Pero yung sabihin na natin na medyo negative side na, it's not something hindi perfect everyday. Oo naman. But, mas majority yung masaya. Kaysa sa maraming issue or kung pwede lang sana na na parang very, may peace of mind ka every time na pumapasok ka na parang, tara, timpla tayong kape, tapos work na, ganyan. Mars! Di ba? Pero totoo iba kasi yung hindi excited. Parang, hindi ka dinadrag para pumasok. Tama. Iba pa rin talaga. Tama yun kahit na sabihin natin na sobrang bigat ng trabaho na ginagawa mo, but you feel delightful or parang you're very excited kasi yung team na kasama mo kahit nagaano kahirap yung trabaho is nakakayanan kasi very light lang yung vibe, ganyan. Tsaka mafe-feel mo yung teamwork. Yes. Importante talaga siya. Saya. Ang saya. Pero hindi. At least, nag-exist. Meron din talaga siya. And ako thankful ako kasi masaya yung mga napanggalingan. At syempre ngayon pa rin naman. Kung nasan man tayo ngayon, masaya din yung... Kasi it makes more sense din na, halimbawa, ikaw, kung ayaw mo yung nasa kung ayaw mo yung environment na kung nasaan ka, you make some difference, diba? Yun. Kayo guys, gusto naming malaman yan. I-share nyo yan. Sa kahit anong aspects na napag-usapan natin, please share with us. Gusto naming malaman yan. Yes. Okay. Yes, saya talaga. Okay. Ito naman. So, syempre, nandun tayo sa ideal, diba? Yeah, ideal. Nakalimutan ko nga pala. Ideal nga pala. Lang yun. So, what if mag-share tayo ng experience din natin na kung kailan natin na-realize at some point na walang work-life balance? Maybe you can start. Sige. Ako marami akong bits, pero may isang scenario sa career life ko na hindi ko siya makakalimutan. Talagang tumatak na siya sa puso at isip ko, yon. Basta sa isang napanggalingan ko na may isang task, or paano ba? Sige, ganito na lang. Doon sa trabaho kong yon, may isang task na dapat
matapos within that time frame. But na-miss siya. Okay. So, itong task na to, since hindi gagalaw yung, malaki kasi itong trabaho na to So, kailangan matapos siya. Pero may isang piece na kulang. So, hindi siya matatapos hanggat wala yung piece na yun. Okay. So, syempre, since kaya natin ang work, maraming factors yan Ba't ko ginawa yan Kasi unang-una, ayoko ma-judge. Okay. Dahil basta hindi sabihin na hindi ko kaya. Basta yun, ayoko ma-judge. Ma-ego din ako. Okay. Ma-pride. Ma-pride, guys. Ma-pride. So, kahit na alam kong kahit na alam kong mahihirapan ako na matapos yung task na yun. Ginawa ko siya. Oo. So, I did an extra mile. So, literal. Extra mile. Yeah, I know what you mean. So, So, ang nangyari, pumunta ako doon sa extra mile na yon, sa location na yon, without even thinking na hindi siya safe. Okay. So, you risk your safety? Safety. Okay. Oo, na-risk yung safety ko. And since, nung panahon na yon, nung ginawa ko siya, parang impulsive na lang yung decision. Yeah, Hindi ko inisip na hindi pala siya safe, so punta dun sa extra mile. Kasi kaya ko naman Oo pumunta dun sa extra mile. Pero habang papunta ako dun sa extra mile na yun, umiiyak ako sa sakit. Oh, yeah, I remember that. Literal guys, alam mo yung parang nasa pelikula? It was a very nasty. Oo, nasa pelikula, tapos nagda-drive ka, tapos tinatanong mo yung sarili, bakit ka ginagawa to? Oo, baka kasi magtanong kayo, nasaan ako nun? Nasa trabaho din ako. Pareho kami nasa trabaho nun. Nasa trabaho. I would have, I would have joined her, pero hindi kaya. Literal na nag-drive ako, papunta dun sa location na yun. I was crying, and then, tumating ako sa point na tinanong ko yung sarili ko, bakit ako nandito? Yeah. Bakit ko ginagawa to? Na hindi naman na dapat. So, yun. After nun, natapos ko siya, guys. Nagawa ko siya. Okay. Dahil sa takot natin gumawa ng IR, okay, task completed. Yun. The following work week, akala ko matutuwa yung boss ko dahil ginawa ko yung extra mile na yun. Hindi. Hindi. Nagalit siya lalo. Yeah. Kasi nga, guys, na-risk ko yung safety. Safety mo Safety kasi, talaga. And sa sobrang ayokong ma-judge ng mga tao, ayokong matamaan ng ego ko, ginawa ko siya kahit hindi tama. Hindi dapat. Yeah. So, but I remember kasi after nung incident na yun, hindi mo na siya nakalimutan. Oo, hindi na talaga. Sobrang anxious ka to go to work. Yeah, yung feeling, guys, na I'm just dragging myself to go to work para lang, alam mo yun, parang matapos. Yeah, tas it came to a point, just to add to it, nag-stress eating siya. Grabe. Nag-change ang perspective niya. Sobrang nag-iba talaga. Oo. And parang nung after kong gawin yun, parang nabasag na ako. Parang hirap na akong ibalik yung pagkatao ko. Kasi, alam mo yun, kaya kong tumingin sa mga tao na taas na pero sa deep inside me, parang mali You're shattered. Oo may mali akong ginawa. Hindi ko na siya mabalik. So, that moment, na feel ko na, hindi. Wala nang work-life balance dito. I need to stop this. I need to cut this. So, doon ako nag-decide, umalis. Doon sa trabaho yun. Sabihin ko, parang, ang observation ko kasi doon, yung principles mo kasi, at saka yung limits ng responsibilities mo, it wasn't tying up together. Wala kaya Parang, yung panahon na I am parang may gusto akong patunayan sa sarili ko. Pero wala Hindi na talaga kaya So, I have to stop it. So, yun. Yun, guys. Hindi ko siya makakalimutan. Talagang, as you can see. Tumatak siya sa puso't isip ko. At alam mo ba, yun ang naging batayan ko kung kailan ko ililimit ang trabaho at personal life ko. Yes. Doon. Yun ang nagbigay. Ng boundaries. Yun ang nagbigay ng aral sa akin. Which is, yun nga, may realization pa rin, guys. Siyempre, alam niyo naman na every time sa mga pangyayari sa buhay natin, merong realization after that. So, yun. Yun ang sinabi ko sa sarili ko na after that situation. Kasi, Jel, alam mo yan, na-trauma ako. Yeah. After that, na-trauma din ako kasi, syempre, absorber din. Syempre, lahat ng iyak, lahat ng galit, sa'yo ko binigay nun So, parang after na, hindi na, tama na. Una't huli na yun, yung pangyayari. Kasi,
sabi ko, pag hindi ako umalis dito, baka meron pa akong mas gawing OA pa, na talagang mapapahamak na ako. Kaya, bago pa man yun, ito na yun, tama na, stop na. Oo, yun. So, yun lang sa akin. So, doon na shaken ng work-life balance natin. So, yeah, ikaw naman. Ako, yung akin kasi, siguro, it happens to everyone. I mean, sabihin na natin. Pero, yung akin kasi, na-burn out ako sa isang work na una sa lahat, I felt na I was given a very, very heavy workload compared to the rest of the team. Na siguro, parang ang expectation sa akin na set na as if I was working for several years already. Yeah. So, parang kahit na 2 weeks pa lang yung training ko, ang expectation na kailangan kong i-meet is parang tenured na, which is trinay ko naman yung best ko. Pero siguro nag-give up na lang din ako dahil nga a lot of factors. So one thing is I was always emotionally stressed. Yeah. Pumapasok ako na umiiyak, umuwi ako na umiiyak. Ano yun? Every single time. Wala akong toilet break na hindi ako umiyak. Yeah, I know. Kung makapag-toilet break man ako. Yun kung kaya. Kung kaya. Physically exhausted ako noon kasi nag-lose ako ng weight. Hindi ako nakakakain on time. Or if hindi man ako nakakakain talaga at all. Hindi ako nakakainom ng tubig. Nag-lose ako ng weight ng, I think, 10 kilos unintentionally in a matter of 3 months. Oo, grabe. Actually, natakot ako nun kasi biglang bagsak ng katawan. Hindi siya healthy na pag-lose ng weight. Kasi kahit na ayoko, talagang sobrang... Yung katawan mo, hindi bumagsak talaga yung katawan ko. Hindi naman ako nagsisik. Yung katawang lupa mo. Katawang lupa ko. Hindi lang inaya. Kulang na lang tumagos sa pader. Wag naman. Wag naman. Hindi, pero ganun siya. As in, parang to the point na... parang natatakot talaga ako. Nag-shake ako every time. Yeah, kahit na anong gawin kong effort, hindi talaga siya enough. And then, siguro na-realize ko rin na maybe it was something na I would have done better. Yeah. Kaya lang hindi ako prepared for it. Hindi, para kasi itinapon ka dun eh. Itinapon ka bigla na hindi ka na makalabas. Parang iba yung in-expect. Parang expectation versus reality. So, ang in-expect ko, parang medyo mabibaby ako kasi bagong task, bagong industry. Tapos bigla, hindi pala! Crash course pala. So, parang na-shock ako doon. And, siguro sabihin na natin, kasi tayo mga Pilipino, resilient naman tayo. Kaya nating mag-adjust. Pero, ang resilience pala may hangganan. Totoo. May hangganan pala siya. Kasi, parang you have to think about it na if it's putting much pressure on you, na apektado na yung health mo, apektado na yung mental health mo, especially, it's time to, think twice. Yun nga, yung parang isang part doon is, gusto mo pa, pero yung katawan mo, hindi na kaya. Kasi, parang, ma-pride din naman akong tao. So, dyan tayo nadadal sa pride na parang, alam ko na hindi, kaya ko pa sana kaya ko pa. Pero parang, hindi na mentally, hindi na ako okay. Kasi, it was already affecting my relationships as well. So, so yun lang. Okay. Kapit. Pero, alam mo, looking back kasi, yung mga naranasan natin yun, hindi naman tayo pagtitibayin dito ngayon, di ba? You mean, pagtitibayin tayo ng experiences natin? So, parang, kung marirealize mo siya na, kung ngayon nangyari yun, definitely kayang-kaya na natin yun. Di ba? Pero, yun. Pero, kailangan niyang mangyari dati. Para ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Parang handa ka. So, yun yung namin, lagi rin namin sinishare ni Joms na, nare-realize namin ngayon na yung mga hardships pala in the past is pine-prepare ka pala for something bigger. Something better. Yeah. Diba? So, So, guys, please share your experiences kung saan na-challenge ang work-life balance ninyo. So, gusto namin malaman paano nyo rin na-surpass yun. So, share it with us, guys. So, parang just to put an outline, kailan ba natin masasabi na unhealthy yung work-life balance if it's too overwhelming, na meron ng mga negative na consequences. If masyado ka na nag-overthink, it's affecting your physical and mental health already.
it's time to think twice, diba? Tsaka yung constant burnout din. Oo. Na iba yung parang dinadrag igising sa umaga, parang siya. Oo, diba? Ayoko, pero kailangan. Oo, patas parang halimbawa kapag ka nane-neglect mo na yung yung personal life mo, nagiging strained na yung relationships mo with your family, with your loved ones, your friends. Ganyan, nag-isolate ka na, nakakalimutan mo na yung sarili mo, diba? Parang, naalala ko noon, unhealthy na work-life balance doon sa parang naging strained or toxic relationship, parang dumating yung panahon na problema tayo. Parang ayaw nating makipagkita kahit kanino. Oo dumating sa point na guys, kasi dumating sa point na parang ang hirap kasi mag-explain. Alam mo yun na parang you've already wasted enough energy. Yeah, totoo. Dun sa trabaho mo na parang ayaw mo na mag-exert pa ng effort. Yung mag-i-explain ka kung bakit ka napagod. Hindi mo ma-explain. Tapos ma-refresh pa, diba? Kaya parang you'd rather stay at home na parang tutunga nga na lang. If you get to that point, maybe think about it. If you really are managing your work and your personal life well. And talking about it, siguro pag-usapan natin or maybe we can share our thoughts kung paano mag-improve ang work-life balance. I'll try, ha? Sige. And I mean, at least this is just again based on our experience. And we'll try to keep it short. Just give you points. Tulad na sabi natin, walang black and white na nag-guide para paano balance ng work at ng life, diba? Aspects. But, kasi depende rin nga yan sa time scale natin, personal preferences, at saka sa priorities natin. Going back to the quote in the beginning, na we create our own balance. At yung balance na yun is depende sa ano yung mga nakasurround sa atin based sa experiences natin, diba? Oo. So, ako, to add ko lang siguro is, yun nga, i-manage yung mga tasks wisely. Siyempre, kung tingin mo ano ba yung mas priority doon, yun ang unahin. Kung pwedeng ipagpaliban or pagpabukas, babay muna. Diba guys? Ganun yun eh. Ano lang yan. Techniques lang yan. Bukas na to. Nabanggit ko to sa episode natin sa comfort zone, diba? You have to embrace your strengths and your weaknesses and you have to build your foundation from it. Kasi, enhance mo yung strengths mo, yung mga opportunities mo, i-improve mo. Yeah, totoo. Diba? It goes hand in hand with managing your tasks as well. Ayun nga, parang, ang dali niyang sabihin. Pero kung... Mahirap talaga. Mahirap siyang gawin. Easier said than done. Yeah. Mahirap talaga. Pero syempre, mapapractice mo na lang yan along the way. Di ba? Okay. Take some time off as well. Make sure na you take some breathers. Yes, totoo. Vacation, ganyan. Travel. Make use of it. And communicate to the people around you. Communicate your feelings, your thoughts. Yes. Diba? Kung sino man kung ano man yung mga available na support system ninyo around, just make use of it as well. No? And then, so, ano pa ba ang ano natin dito? We have to, you mentioned about acknowledging people as well na nag-excel sa work. Kasi minsan sinasabi nila, puro ka na lang trabaho, ganyan. Pero hindi natin nakikita yung sacrifices behind that or yung reason kung bakit gusto nila hindi mo kasi pwedeng invalidate yun kasi syempre yung tao yun ginagawa niya yung pagtatrabaho na mabuti because may mga sinacrifice na siya prior that decision. Yes, tama naman. So hindi talaga pare-pareho guys, depende sa status ng buhay, sa anong field ka. So syempre meron yung iba na ang leisure kasi is optional for them kasi siguro ang focus nila is making their what if, employer pala yun? What if their focus is making their employees happy? Happy, correct. Diba? So, and sometimes people also go to work as a coping mechanism kasi they might have personal problems. Totoo yun. From, or parang, yung work talagang para magda-divert ng attention nila. Totoo yun, guys. So, tama yun. So, I think, in summary, ang work-life balance, it affects all aspects of life. So, dapat holistic ang approach mo sa pagbalanse ng pagbibigay ng work-life balance. Totoo. So, guys, pag medyo pagod na tayo, step back muna. Yes.
Mag-breather muna. Yes. Yan. And reflect. Reflect, yan. Sa podcast na to, puro reflect. Reflection dito. And of course, ask guidance from the Lord. So, yun naman eh. Pag minsan hindi na natin kaya, parang suko na talaga yung katawang lupa natin. Pero pag ibibigay or ipipray mo kay Lord, Lord, please, tulungan mo ko. Masurpass ka itong challenge. So, yun. Prayers din talaga. Prayers, no? It's all about choices as well. And your decisions on how you juggle things. So, tuloy sinabi natin, priorities. Yeah. So, it's absolutely, at the end of the day, it's up to you. Depende kung ano yung capacity ninyo. Yeah. You know yourselves better. Exactly. Yeah. Of course, know your limits. Yes. And set your boundaries. Boundaries. So, alam ko na yun. Hindi ko na, guilty naman ako doon noon. Pero, syempre ngayon, alam na natin kung ano yung boundaries. Tsaka know your limits. Learn when to accept things or tasks and learn when to say no. Yeah. Yun yung problema kasi sometimes na parang tanggap ka lang ng tanggap pero hindi mo alam. Ako, guilty ako dyan. Kaya, inaaral ko pa rin yan hanggang ngayon. Huwag ka mag-alala. Work in progress. Work in progress yung saying no. Yeah, and then, of course, whatever makes you happy and content, you do you. Totoo naman. You do you. Siyempre, yun nga, sabi nga ng quote natin, you create Yeah, you create your own balance. So guys, kayo, time to reflect na, guys. So, kung ano sa tingin nyo, mag-work sa inyo. Yun nga, hindi tayo pare-pareho. May kanya-kanyang sitwasyon sa buhay. May kanya-kanyang status or ano pa man yan. So, whatever makes us happy. Yeah, enjoy every minute of the day. Yeah, exactly. Yeah, ganda. Nice. Okay, so I think that's about it for work-life balance. Yes. In case you have any comments or suggestions, just feel free to send us an email. Yes, at happyangelsatwork@gmail.com. Yeah, and please follow, and subscribe na din and share to your friends and family. So greatly appreciate it. Yes, thank you Thank guys. you so much. Until next time. Bye.